Magandang araw mga bata. Our topic for today is about the adding fractions with or without regroupings. Okay, remember, to add fraction with same denominators, add the numerator and copy the denominator. Then simplify or reduce the fractions in the lowest term if possible. If you end up with the improper fractions, change it to a mixed number. Okay, I am going to show you the solution. The direction is add and reduce answers to simplest form. Example number 1. 10 over 20 plus 5 over 20. So, kung napapansin nyo, same ang denominator niya. So, simple lang, add lang yung numerator, 10 plus 5, then copy the denominator. Kasi parehas ang denominator niya. So, i-copy mo lang siya, 20. Then, 10 plus 5 is equal to 15, then over 20. So, i-simplify natin siya, reduce to the lowest term. I-divide natin yung 15 over 20 sa 5. So, ang lowest term niya ay 15 divide 5 is equal to 3. 20 divide 5 is equal to 4. So, the answer is 3 over 4. So, another example, number 2. Given number 2 and 3/8 plus 3, 2 over 8. So, i-add natin siya. How to add this one? The same ang denominator niya, kaya ipa-plus lang natin yung numerator. 3 plus 2 is equal to 5. Then, copy yung denominator. Ilalagay mo lang siya sa baba. Over 8. Then, yung whole number, i-plus mo lang siya. 2 plus 3 is equal to 5. The answer is 5 and 5 over 8. So, I'll give you another example. Number 3. 3 over 12 plus 3 and 6 over 12. So, ipa-plus mo yung numerator. 3 plus 6 is equal to 9. Then, copy mo yung denominator kasi the same siya, parehas sila. Copy mo lang. Then, yung whole number, i-plus mo. 0 yung nasa taas. Plus 3 is equal to 3. So, hindi pa yung nagtatapos. I-reduce pa natin yung 9 over 12 to lowest term. So, yung 9 over 12, i-divide natin sa 3. So, 9 divide 3 is equal to 3. 12 divide 3 is equal to 4. So, ilalagay mo lang yung whole number, lilipat mo lang siya, then the answer is 3 and 3 over 4. Diba? Napakadali. So, another example. Example number 4. 8 over 9 plus 3 over 9. Kung napapansin nyo, parehas yung denominator, yung 9. So, ang dali-dali lang. Anong gagawin? Ipa-plus lang natin yung numerator. 8 plus 3 is equal to 11. Then, copy mo yung denominator, yung 9. Then, napapansin nyo, mataas ang nasa taas kaysa sa baba. So, ilo-lowest term natin siya. Improper, gagawin natin siya mixed number. Di-divide natin. Okay? Paano ang pag-divide? 11 divide mo ng 9. So, 1 sa taas. 1 times 9 is equal to 9. 11 minus 9 is equal to 2. So, ang answer ay gagawin mo lang yung answer sa taas, ilalagay mo siya sa whole number, then
Yung remainder sa taas, nasa baba, ilalagay mo siya sa taas, magiging numerator siya. Then, yung 9, as denominator, ilalagay mo siya sa baba. So, ang final answer ay 1 and 2/9. Ngayon naman, pupunta naman tayo sa to add fractions with different denominators. Ito yung step. Find the LCD, find the missing numerators, divide the LCD by the denominator of the given fraction, then multiply the quotient by the numerator, then number 3, add only the numerators and copy their common denominator. Then, step 4, reduce the answer to the lowest term if possible. If it is improper fraction, change it to mixed fractions and regroup the sum. So, ito yung example. Okay, ang given is what is the sum of 2/4 and 1/3. Kung napapansin nyo, hindi magkaparehas ang 4 at saka ng 3 yung denominator niya. So, hindi pwedeng agad-agad mag-plus tayo. Kunin muna natin ang kanyang LCD. Find yung LCD ng 4. Ito yung 4. Find the LCD. 4, 8, 12, 16, 20, and 24. In the LCD ng 3, 3, 6, 9, 12, 15, and 18. So, ano yung common nila? 12. Yung least common denominator nila ay 12. So, yun ang magiging denominator. Yun ang ilalagay mo sa baba. So, ngayon, ang second step naman ay i-divide naman natin yung 12 sa 4. 12 divide 4 equal to 3. Tapos, i-multiply mo siya ng 2 is equal to 6. 12 divide 4 is equal to 3 times 2 is equal to 6. So, yun ang ilalagay mo sa taas. Yung next na naman, 12 divide 3 is equal to 4 times 1, yung nasa taas, equal to 4. Yun ang ilalagay mo naman na numerator niya. Yan, parehas na sila. Madali na siyang i-add. 6 plus 4 is equal to 10, then copy the denominator, yung 12. Then reduce to the lowest term, i-divide mo lang siya sa 2. 10 divide 2 is equal to 5. 12 divide 2 is equal to 6. So, the final answer is 5/6. So, may another method. Okay, pwede mo rin itong gawin. Alin ang pipiliin mo, yung pagkuha ng LCD o yung pangalawang method. Ito yung isang method ng pag-solve. Cross multiplication method. So, parehas ang given. Papakita ko. 2 plus 4 plus 1/3. So, gagawin natin siyang cross multiplication method naman. So, ang gagawin nyo, cross multiplication muna natin. I-multiply muna natin yung mga nasa baba. Yung denominator. 4 times 3 is equal to 12. So, yun ang magiging denominator niya. Then, next naman i-multiply mo. Yung 2 na nasa baba, nasa taas, at saka yung nasa denominator na ng 3. 2 times 3 is equal to 6. Yun ang ilalagay mo sa una. 6. Next naman, 1 times 4 is equal to 4. Yun naman ang second na denominator. Lalagay mo siya sa taas, yung 4. Then, madali na siyang i-add kasi parehas na yung denominator niya. So, 6 plus 4 is equal to 10. Then, copy the denominator. Then, 12. Then, divide mo na siya sa 2. 10 divide 2 is equal to 5. Then, 12 divide 2 is equal to 6. So, kung napapansin nyo, parehas din ang sagot. So, kahit anong gamitin mo sa dalawa, pwede in adding fractions. Okay, I'm going to give you another example. What is the sum of 2/5 and 3/4? Ito yung solution. May whole number na siya. So, kunin mo muna yung LCD. Unang gagawin mo, isulat mo muna yung whole number na 10 at saka 3 sa solution mo. Copy mo lang yung whole number.
Then, kunin mo na yung LCD ng 5 at saka ng 4. Anong LCD ng 5? 5, 10, 15, 20, 25, 30 yung listing niya. Then, yung 4 naman, 4, 8, 12, 16, 20, 24. Ano yung common nila? Ano yung parehas nila na denominator? 20. So, yun ang magiging denominator mo. Yan. Isusulat mo lang yung 20 na least common denominator nila. Then, ngayon, ang second step naman ay 20. I-divide mo dun sa 5. Sa denominator sa una na 5, then is equal to 4 times 2 is equal to 8. So, yung magiging sagot doon ay 8. Ilalagay mo siya sa unang numerator. Then, next step ka na naman. 20 divide 4 is equal to 5 times 3, yung nasa numerator niya na 3, multiply mo lang is equal to 15. So, ang magiging sagot ay 15. Lalagay mo siya. So, pares na yung denominator niya. Ang bilis na lang ipa-plus, i-add. So, ang gagawin mo lang, 10 plus 3, yung whole number, 10 plus 3 is 13. Yan, ilalagay mo yung 13. Then, 8 plus 15 is equal to 23. Then, copy the denominator, 20. Kung napapansin nyo, mataas ang 23 sa 20. So, improper fraction. Gagawin natin siyang mixed number. So, i-divide natin yung 20 sa 23. Okay. Ngayon, isulat mo muna yung whole number niya. Okay, yung 23, di-divide natin sa 20. Yeah, ay 1. 1 times 20 is equal to 20. Minus mo yan is equal to 3. So, ilalagay mo na siya. Yung 1 na yung 1 na sagot ay ilalagay mo, ipa-plus mo dun sa 13. Then, yung remainder, siya na magiging numerator niya, lalagay mo 3. Then, yung 20 na denominator, lalagay mo pa rin pa sa baba. So, ang magiging final answer is 13 plus 1 is equal to 14 plus, wala na siya, 3 over 20. So, the final answer is 14 and 3 over 20. So, pwede na natin gamitin yung short method na cross multiplication method. Paano ang gagawin? So, ilalagay mo yung given number, then, i-cross multiplication mo yung dalawang denominator. So, i-multiply natin. 5, ilalagay mo muna yung whole number. Yan, nilagay ko muna yung whole number para hindi ka malito. Tapos, 5 times 4 is equal to 20. Yun ang ilalagay mo na denominator. Then, 2 times 4 is equal to 8. Lagay mo sa una, 8. Then, 5 times 3, pangalawang numerator is equal to 15. Diba? Yan. So, mabilis na siyang i-add. So, add mo lang siya. Okay, 10 plus 3 is equal to 13. Tapos, 8 plus 15 is equal to 23. Then, copy mo yung denominator. Then, reduce to lowest term. So, kapag na-reduce mo sa lowest term, yung ginawa mo sa una, doon, dinivide mo yung 20 sa 23. So, ang magiging sagot ay 14 and 3 over 20. Parehas din ang nasa taas. So, kahit anong piliin mo dyan, na solution, pwede. Next. Thank you!